Dinipensahan naman ni Senate Majority Floor Leader Vicente Tito Soto III ang pagbabalik sa parusang kamatayan. Ayon kay Soto, walang lalabaging international treaty ang Pilipinas sakaling ibalik ang death penalty. Aniya, hindi naman ito niratipikahan ang naturang kasunduan kaya maituturing itong walang silbi. Samantala, binara ni Soto ang mga nagsasabing anti-poor ang nasabing naturang parusa, partikular sa usapin ng iligal na droga. Paliwanag ng senador, pununtirya ng death penalty o puntirya ng death penalty bill ang mga malalaking drug lords sa bansa, lalo na ang mga nasa loob ng New Bilibid Prison. Ilan po yun? Tingin ko 50-50. Pero pag high-level drug trafficking, malaki pumasa. So makukumbinsin nyo lang mga antay ngayon na to support? That's my opinion. Pero paano sir yung mga crimes like rape with murder? Doon papasok yung mga debate nila na hindi magaling ang justice system, mahirap lang ang mga makukulong. Papasok lahat yung mga debate nila doon eh. Pero lahat ng mga rational nila, hindi papasok pag high-level drug trafficking. So to have this passed, concentrate muna sir sa drug trafficking. Ako tingin ko, that's the way to do it. Yung mga small-time pushers wala. That's the way to do it, and I speak with the voice of experience. Why? Since 1992, wala namang senador at congressman yan na nakaupo ng 1992 mula ngayon. Mula 1992, dinidebate na namin ito. Sawang-sawa na ako sa debate ng death penalty. Lahat ng maaaring debate dyan, narinig ko na. So si SP ba, pro or anti? Pag neutral ngayon si SP. Neutral siya. As a matter of fact, ako about before the 2016 elections, neutral na rin ako eh. Pero because of what we see, high-level drug trafficking pwede. Baka makumbinsi siya. Sir, sabi ni SP, hindi talaga siya, di ba? Hindi siya priority here. Pero ano yung nakumit nyo sana sa House? That we will take it up. But not necessarily pass it. We cannot assure the passage, but we have assured them that we will take it up. Pero yung the House should follow yung, if ever, yung steps ng Senate. For it to have a good chance of passing, I think, well, I do not want to speak for them. Ayoko silang pangunahan. Pero sa akin, ang opinion ko, mas malaki pag-asa nito kapag high-level drug trafficking lang ang ginawa nating punishable by death. Sir, sino po ulit yung qualified under high-level trafficking? Yung definition? Obvious eh. Driver ka, may dala kang 1 toneladang shabu, driver ka lang. Hindi lang driver drug trafficking yan. Pero kung ilang beses na yan, alam ng komunidad, di ba? At ikaw yung pinakakaray big shot doon, alam na alam ng tao kung sino yung drug lord. Alam na alam din na, o doon sa preso. Ngayon, sabi nila, hindi magiging retroactive to pag namasa. Oo, pero kung nagkukontinue sila sa loob ng preso, pasok na sila ngayon. Prospective na yun. Therefore, nakakaasa kayo natitigil sa National Bilibid Prisons ang drug trafficking. Lalo na yung high-level drug trafficking pag napasa to. Ipinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabalik naman ng parusang bitay sa bansa. Sa kanyang talumpati sa Manila Times Street Business Forum sa Davao City, sinabi ng Pangulong Duterte na tumaas ang bilang ng death convicts sa bansa nang alisin ang death penalty. Sa nasabing okasyon din ay pinagkaloob kay Pangulong Duterte ang parangal na Man of the Year. Si Julius Disamburun sa detalye. Ipinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabalik ng parusang bitay sa bansa. Ayon sa Pangulo, matapos alisin ang capital punishment ay tumaas ng 3,000% ang bilang ng mga convicted dahil sa heinous crimes mula sa dating 189 na bilang. Ano man yung death penalty? Wala man nangyari. Hindi kasi ako ang presidente. Ibalik mo yan. Ako ang kayong presidente. Gawain kong kurtina yung mga buang dyan sa puno. Bitayin. Yes. Total itong pare, ayaw mo rin magpayag na heinous crimes increase 3,000%. Galing ito sa Bilibid. After scrapping of death penalty, Bureau of Correctional. Ang nag-report pa ka, ABS-CBN eh. During the Senate deliberations on bills seeking to restore death penalty, BUCO, that's Bureau of Correctional,
Director Attorney Benjamin de los Santos said there were 189 inmates convicted of heinous crimes before the capital punishment was abolished. In 26, De Los Santos added that after the death penalty was revoked, this figure rose to 6,200 inmates, an astonishing 3,280% increase of persons convicted of heinous crime. Figures from 189 to 6,200, or an increase of 3,280%. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga writer, yung mga opinion. Puro basura yan. Pera-pera lang ang iba dyan. Totoo lang. Politika, whatever. Do not try to discern newspapers, so do nothing. Kasi yung mga newspaper na yan, yung mga wala nang mabuti ang ginawa sa kapwa-tao nila. Nanindigan din ang Administrasyong Duterte sa pagpapatatag ng relasyon ng Pilipinas at China bago aniya buksan ang usapin sa desisyon ng Arbitral Tribunal sa Scarborough Shoal at iba pang claim sa West Philippine Sea. Para sa punong ehekutibo, marapat lamang na idaan ito sa maayos na usapan at hindi sa asaran o patotsadahan. There will be a massacre. At ano ang battleground? Where will be the battleground? It's the Philippines and Palawan will be first to melt down. Tapos gusto nila akong gawing leverage. They want me to say, you post you. I told President Xi Jinping in a bilateral, Mr. President, I am here. I do not want to impose anything on you. I do not want to quarrel with you because I'm just a visitor here. I was invited, so I just want to make friends with you. I did not even ask for anything. So historically, China kept a distance because we were dovetailing the foreign policy of America. I said, I'll go out. I'll make friends with everybody. Then they started we ordered 23,000 M16 to upgrade our tagal na kasi ang mga baril na yan loose na ang bore niyan. And I said, China said, we will give you. Russia said, we'll sell to you. Buy one, take one. Pinatunayan din ng Pangulo na mananatiling malinis at walang korupsyon ang kanyang liderato. Bukod sa Government Hotline 8888 ay paglalabas din siya ng executive order para sa mabilis na proseso ng mga dokumento lalo na sa mga lokal na pamahalaan. Zero tolerance ako ngayon sa crowd. Just mere whisper, you're out. And every department, NEDA, local governments, I'm announcing it, I'm going to issue this circular or executive order or whatever. We have 3 days. In Davao City, you get it 3 days. Noon sa akin. Permit, what? Housing, engineer, 3 days. Wag na ninyong isali yung bumbero. Samantala, laman pa din ang talumpati ng Pangulo ang maigting na kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga. Nasa 40% nga daw ng mga kapitan ng barangay ang sangkot sa illegal drug trade sa bansa. Maraming pulis at sundalo na din daw ang nawala dahil sa war on drugs. Sinagot din ng Pangulo ang pahayag ng dating Pangulo naman ng Colombia na posibleng maulit lamang ng Pilipinas ang nagawang mali ng Colombia kontra droga. Ito, they just manufacture shabu. First, second, and third shipment, bilyonaryo na. Nasabihin na ng mga itong mga anak, mga mahirap, natural. May alang-alang naman si Lance, pati si anak ni Lucio Taon magpabili dyan ng shabu. Liyon talagang nandoon sa baba. They are poor, I admit. Everybody is poor anyway.
By what right do you have to make it poorer and make them more miserable and in agony? Ano din nakuha ng mga pare, pati mga human rights, pati itong tuntong presidente ng, you must be stupid. Itong ex-president ng Colombia, when Duterte is committing the same mistake, we cannot never be on the same mistake because I am not stupid, you are. Kasi ang Amerika nagbuhos ng bilyon because they were flooding America. All of the supplies of cocaine and heroin came from that country. Anong tinurong ng Amerika dito? Except to recommend for my prosecution in the International Court of Justice, Criminal Court. Gusto pa ako nagpapriso. Yung tinignan ko yung charter ng International Criminal Court, ang hindi pala membro. Ginawa ng Pangulo ang mga pahayag sa kanyang pagdalo sa ika-5 Manila Times Business Forum at paggawad sa kanya ng Manila Times Man of the Year sa Marco Polo Hotel, Davao City, na para kay Pangulong Duterte ay unang pagkakataon niyang tatanggapin ang parangal na ito.